Sino ang pre-propesiyang darating at itatag ang Zion? Ang Diyos ay propesiyang darating at itatag ang Zion. Kung hindi pumarito sa lupa si Amang Kristo ang Sanghong, hindi iiral marahil ang Zion, ang lugar na pinili ng Diyos. Kung walang Zion, hindi natin kailanman matatanggap ang pangako ng buhay na walang hanggan. Lumipat tayo sa Psalm chapter 102 verse 12. Ngunit ikaw, O Panginoon, ay mamamalagi magpakailanman, namamalagi sa lahat ng salinlahi ang iyong pangalan. Ikaw ay babangon at sa Zion ay maawa, sapagkat panahon na upang maawa ka sa kanya, ang takdang panahon ay dumating na. Sapagkat pinapahalagahan ng iyong mga lingkod ang kanyang mga bato, at nahahabag sa kanyang alabok. Katatakutan ng mga bansa ang sa Panginoong pangalan, at ng lahat ng hari sa lupa ang iyong kaluwalhatian. Verse 16. Sapagkat itatayo ng Panginoon, ano ang itatayo niya? Itatayo niya ang Zion, siya'y magpapakita sa kanyang kaluwalhatian. Kung hindi niya tinatag ang Zion at nagpakita sa kanyang kaluwalhatian, hindi natin mararanasan kailanman ang kagalakan na mayroon tayo ngayon. Posible lang ito dahil dumating na si Ama. Bago siya umakyat sa langit, ipinaunawa niya sa atin na ang makalangit na ina ay nananahan kasama natin sa lupang ito. Kaya tayo ay mabubuhay ng may pananalig na, tiyak na tatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. Verse 17. Kanyang pahahalagahan ang sa hikahos na dalangin, at ang kanilang daing ay hindi hahamakin. Ito'y isusulat tungkol sa lahing susunod, upang ang bayang di pa isinisilang ay magpuri sa Panginoon. Ngayon, maaari tayong magbigay ng walang hanggang papuri at luwalhati sa Diyos, dahil ibinalik ng Diyos ang Zion, ang kanyang piniling lugar. Dahil ang Zion ay nawasak at nasira, ano ang ginawa niya nang pumarito siya sa lupa? Ang Diyos mismo ang nagpanumbalik at nagtatag ng Zion. Kaya nasusulat sa Ingles na Biblia na, "The Lord will rebuild Zion." Ang salitang rebuild ay nangangahulugang, hindi ito ang unang pagkakataon na tinayo ang isang bagay. Ang ibig sabihin nito ay ang pagpapanumbalik ng, kung ano ang dating tinatag pero nawasak kalaunan. Malinaw na nakarecord sa Biblia na muling itatayo ng Diyos ang Zion. Tinatag niya ang Zion sa kanyang unang pagdating, pero nawasak ito noong panahon ng kadiliman. Kung hindi muling dumating ang Diyos sa lupang ito, manatiling wasak marahil ang Zion magpakailanman. Gayunman, muli siyang pumarito sa lupa, at muling tinayo ang Zion para maipangili natin ang pagsamba ng mapagbiyaya sa Zion, ang kanyang piniling lugar. Kung hindi pumarito ang Diyos muli sa lupa, at ibinalik ang mga nawalang katotohanan, maitatag ba ang Zion? Ano ang pinapatutuo ng Biblia tungkol sa Zion? Sa Isaiah chapter 33, nasusulat na ang Zion ay ang lungsod ng mga kapistahan ng Diyos. Simula sa kalagitnaan ng ika-4 na siglo, ang ebanghelyo ng katotohanan ay ganap na nawala. Ang araw ng Sabath, ang Paskwa, ang kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa, ang araw ng mga unang bunga, kapistahan ng mga sanlinggo, ang kapistahan ng mga trompeta, ang araw ng pagtubos, at ang kapistahan ng mga tabernakulo. Ang lahat ng kapistahang ito ay hindi na ibalik, hanggang sa dumating si Ama sa lupang ito. Ang ilang tao ay nagtatanong ng, hindi ba ang simbahang Seventh-day Adventist ay ipinapangili ng araw ng Sabath? Gayunman, ipinapangili ng simbahang Seventh-day Adventist ang araw ng Sabath mula Biyernes. Mali ang kanilang pangingili ng Sabath. Nang pumarito si Ama sa lupa, ano ang nangyari sa mga kapistahan na nakalimutan at nawasak? Isa-isang ibinalik ni Ama ang mga kapistahan, at hinatid ang mga ito sa atin. Sa Micah chapter 4 verse 1, nasusulat, sa mga huling araw, ibig sabihin, sa huling panahon. At nangyari sa mga huling araw, ang bundok ng bahay ng Panginoon ay itatatag bilang pinakamataas sa mga bundok, at itataas sa mga burol, at ang mga tao'y magpupuntahan doon, at maraming bansa ang darating at magsasabi, halikayo, tayo'y umahon patungo sa bundok ng Panginoon, at sa bahay ng Diyos ni Jacob, upang ano ang gagawin niya. Maituro niya sa atin ang kanyang mga daan. Hanggang sa oras na ito, ang mga kapistahan ay nawala lahat. Sino ang magsisimulang magturo ng nawalang katotohanan?
Kung ang Diyos mismo ay hindi pumarito sa lupa at nagturo sa atin ng kanyang mga daan, makakarating ba tayo sa Zion na pinili ng Diyos? Hindi natin kailanman malalaman kung ano ang Zion at ang pag-iiral ng mga kapistahan ng Diyos, gaya ng Pasko at kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa. Matatapos marahil ang buhay natin, nang hindi natin nalalaman ang katotohanan ito. Gayunman, ano ang ituturo sa atin ng Diyos? Tuturuan niya tayo ng kanyang mga daan. Dahil natanggap natin ang kanyang mga katuruan, nauunawaan natin na ang Zion, kung saan ipinagdiriwang ang mga kapistahan ng Diyos ay ang lugar na pinili ng Diyos.